sa liit, parang parehas. Ito na po yung final descent. Na. Sige po, mauna na kayo. Sabig-sabi lang po ang takbo namin. Nakita nyo naman po ang kalsada natin, puro descending na. Ito po yung mga landslide area kung ay ginagapan po ng ating mga DPWH. Pansinin nyo po, ang daming mga humahambalang na mga lupa kasi nagkaroon po dito ng landslide. Oo, mag-asawa sila. Pero marami na silang disciples, mga kabataan din. Dahil sa asawa ni Pastor Danny Nabalo. Oh, sa Kabataan. Namatay noon yung asawa niya. Tapos nag-invite ng speaker sa Santa Cruz, Laguna. Ang sinugo doon ni Bishop si Pastor Danny, kasi ano yun ni Pastor Danny disciple niya yun yung asawa ni ni Ate Marlene, ni Pastora Marlene, Pastora Lynn. Tapos nung naando na yung may-ari niyan na Australiana, dahil kapitbahay niya namatay, umattend dun sa Lamayan. Nung nagpipreach na si Pastor Danny, biglang kinausap ng Lord yung babae. Kasi yung palang lugar na yon na pupuntahan natin, una dinonate niya yan sa simbahan. Ang problema, wala yung pare. Sabi niya, hindi siguro kalooban ng Lord na dito ko i-donate sa simbahan. Doon sa Impanta, ha. Tapos pumunta siya sa mga madre para doon na niya i-donate. Pagpunta niya doon sa mga madre, sarado, wala yung mga madre. Kaya sabi niya, siguro hindi kalooban ng Lord na doon ko i-donate. Umuwi siya ng Santa Cruz, Laguna. At doon na namatay yung asawa ni Pastora Lynn. At habang nakikinig ng mensahe, dinig na dinig niya, nangusap sa kanya ang Lord. Diba gusto mong i-donate yung bahay at lupa mo sa Impanta? Dito mo na i-donate sa church. So sa last na gabi, si Bishop Jun na ang maglalamay, ang magpipreach. Kinabukasan, nung kinausap si Pastor Danny, sabi niya gusto ko pong i-donate dito yung lupa at bahay ko sa Impanta. Sabi ni Pastor Danny, ay, hindi po ako makapagpapasya dyan. Bukas po paparating yung bishop namin. Kayo na po ang makipag-usap sa kanya. To cut the story short, dumating na si Bishop. Pagdating ni Bishop, in-offer na yon. Sabi ni Bishop, mag-isip-isip po muna kayo. Baka nabibigla lang kayo. After 1 month po, pag nagkita tayo uli, saka na po kayo mag-decide. After 1 month, dumalaw sa church. Inalam ko saan yung church natin sa Laguna. Doon na. Dala na niya yung papel at deed of donation. Dinonate na niya. And that time, balo yung babae.
Pinag-pray siya ni Bishop. At alam mo ba naging blessing nun after na ibinigay niya? Nagkaroon siya ng asawa at ang napangasawa niya, missionary. Australiano pa rin. Kaya, laking blessing. No anniversary natin, pumunta sa church. Pinagpasalamat dahil sa malaking blessing na tinanggap niya nang ma-release niya yung lugar na yan. Nagkasawa uli siya, missionary. Nasa Australia na. Hindi na pinamahala. Dinonate na sa atin. Donate na nga eh. Kaya nga dala na yung deed of donation saka yung title. Dapat may deed of donation. Meron na. Bukod sa donate. Maraming na-assign dyan eh. Nung late na, binata pa si Pastor Manny. Hindi siya taga dyan. Taga Quezon siya, pero dun sa, sa Riaya. Hindi dyan, Impanta. Siya ang pinadala dyan. Siya yung kahuli-huli ang pinadala at hanggang ngayon siya pa rin. Hanggang mag-asawa sila ni Des. Nung dinala siya dyan, binata siya. Si Des, taga ano rin yan, taga Burias Island. Doon niya sa kabila ng Quezon. Ang sasakyan ng papuntang Burias, doon sa yung hinuntuan natin, naalala mo yung Atimonan? Doon ang sasakyan. Papuntang Burias, magkakapatid yan. 3 Maria yan na puro magagaling na cell group leader. Yung kapatid niya, si Pastora Zenny, na nasa Palawan ngayon, yun ang pinakamaraming hawak na cell group. Nag-start ang cell group niya alas 7 ng umaga, matatapos alas 11 ng gabi. Tuloy-tuloy yon. Dahil ang hawak niya, may gitna 100 sa isang linggo na cell group. So, na-istorya na po natin sa loob ng 7 minuto. Yung istorya ng Impanta Quezon at side view na istorya po ni Pastora Des at ng kanyang mga kapatid na si Ate Zenny at yung isa pa po. Yan, puro na po tayo pababa. So, signing out po muna. Kita nyo naman po, patuloy ang kabundukan pero pababa tayo ng pababa ng pababa. Ibig sabihin po, papalapit na tayo ng papalapit